Hello mga ka-teammates, isa na namang malusog na araw sa inyong lahat. Ngayon meron tayong sasagutin na katanungan. Ang tanong niya ay, Doc, bakit ba pag mataas ang asukal sa dugo, mas mahirap or hindi gumagaling ang sugat sa katawan? So una sa lahat mga ka-teammates, ang asukal ay normal na tumataas yan sa ating katawan, lalong-lalo na pagkatapos nating kumain. So habang tumatagal, usually mga after 2 hours, dahan-dahan na siya dapat bumaba sa normal na level. So pagkakain natin, yung pagkain natin o yung asukal ay pupunta sa ating bituka at ito'y madadigest into a simpler form which we call it glucose. So mula sugar, ito yung mas komplikadong formada. Pagkain nating asukal, kinakailangan nating i-chop-chop yan na mas maliliit, mas mabilis yan ma-absorb. At ang tawag natin doon ay glucose. So pagkatapos noon, i-absorb yon ng ating bituka papunta sa ating dugo at yung dugo ang siyang magdi-distribute sa mga selula na ating katawan or sa buong katawan natin para magsilbing pagkain. Kaya pag tinetest natin yung level ng ating asukal, usually ang hinahanap natin is yung blood glucose level. Minsan, ino-orderan kayo ng mga doktor ninyo ng fasting blood sugar. Ang dinidetermine natin doon ay yung level ng glucose ninyo na nandun sa labas ng selula o nandun pa sa dugo. Isang halimbawa nito ay, kunyari ikaw yung asukal, tapos papasok ka sa loob ng isang building. No? Sa building na yon, maraming kwarto-kwarto yan. So ang bawat kwarto, nangangailangan yan ng pagkain. So ikaw, papasok ka doon, so dadaan ka sa hallway. Ito yung dugo. So ikaw na yung asukal, papunta sa hallway, nasa dugo ka na, and then kinakailangan mong pumasok sa mga kwarto para magsilbi kang pagkain. Ngayon, kung mananatiling mataas ang level ng asukal sa ating dugo, kahit nakaraan na ng ilang oras in which ina-expect natin na nakain ka na or nagamit ka na ng cells bilang pagkain, ito'y dahil hindi ka makapasok sa loob ng kwarto o hindi ka makapasok sa loob ng mga cells. Yung asukal mo, hindi siya makapasok sa loob ng mga selula natin. So, nag-stay lang sila sa hallway. So, paikot-ikot lang sila doon. So, wala silang silbi. So, kahit napakadaming pagkain, kung nandun lang sila sa labas at hindi sila makapasok, wala ring silbi ang asukal o yung pagkain na kinain mo. Bakit nangyayari ito? Kasi kunyari, yung ikaw, bago ka pumasok sa isang kwarto, kakailanganin mo ng susi bago pumasok. Ganun din po yung asukal na nakain natin. Bago siya makapasok sa mga selula o sa mga cells, kinakailangan din niya ng susi para makapasok. At ang susing yon ay tinatawag nating insulin. So kung walang insulin, hindi makakapasok yung asukal sa loob ng cells. Parang ikaw, kung wala kang susi, hindi ka rin makakapasok sa loob ng mga kwarto at magsilbing pagkain ng mga ito. So naturally, pag hindi nakapasok yung asukal sa loob ng mga cells o sa loob ng mga kwarto-kwarto, nawawalan na ng pagkain yung mga cells at nagiging sanhi ng paghihina o pagkamatay ng mga ito at magre-resulta sa maraming komplikasyon, problema at sakit. So ang normal na blood glucose level, ibig sabihin pagkakain mo at binigyan mo ng pagkakataong ma-absorb dapat yung mga asukal sa iba't ibang parte ng iyong katawan o sa iyong mga cells, ang matitira na lang dapat na asukal na umiikot sa ating katawan ay nasa 70 to 100 mg deciliter or 3.9 to 5.6 millimoles per liter. Ibig sabihin, pag kumunti na ito, kinakailangan mo nang kumain o kinakailangan mo nang mag-replenish kasi nauubusan na ng pagkain yung inyong mga selula. So yung asukal naman na sobra, kunyari yung cells mo ay busog na, ayaw na niyang kumain, ang ginagawa nyo sa mga sobrang asukal sa katawan ay ini-store or ini-imbak sa inyong atay, sa inyong mga muscle at sa mga taba. Kaya pag nagutom kayo at hindi kayo makakain kagad, merong replacement yung asukal na pagkain natin. Kukuha mo na yan sa liver, sa muscle o kaya sa mga fats natin. Kung hindi bumababa o sumobra sa 100 mg per deciliter, ibig sabihin mataas, hindi siya bumababa kahit hindi ka kumakain, ibig sabihin hindi kumakain yung mga cells mo pero napakadami mo pa rin asukal sa dugo. At ang kondisyon na ito ay tinatawag nating diabetes. So ang diabetes ngayon ay isang matagalang kondisyon kung ang blood sugar ninyo ay hindi na bumababa sa normal. Ito ay dahil ang mga diabetes hindi gumagana yung susi o yung insulin na tinatawag natin na siyang nagbubukas ng pintuan papasok sa mga kwarto o selula para yung mga asukal ay makapasok sa ating mga cells at magsilbing pagkain. So yun ang problema ng mga diabetic. Wala silang insulin
o susi na nagpapatakbo sa mga glucose papasok sa mga kwarto-kwarto. Kaya nga ang tawag natin sa mga diabetic ay mayaman yan sa pagkain pero hindi sila nakakakain. Marami silang asukal pero hindi nila nagagamit ito. Kasi nga, ang mga diabetic, napakataas ng asukal pero nasa labas lang yan. Nandun lang sa dugo na umiikot-ikot sa katawan natin. Hindi sila pumapasok at nagsisilbing pagkain dun sa mga cellula natin or mga cells natin. Ang insulin ay isang hormone na nagre-regulate o nagko-control sa level ng ating asukal at kumukontrol din sa mga ibang metabolismo ng ating katawan. Okay? At ang metabolismo na ito ay yung pag-convert natin sa food into energy. Ang insulin na ito ay ginagawa sa ating lapay o sa ating pancreas. Merong portion dun sa ating pancreas which we call beta cells. Sila yung nagsisikret ng insulin at inilalabas sa ating dugo para alalayan si glucose makapasok sa ating mga cells. So kung may sakit ang ating beta cells doon sa pancreas, nangangahulugan, it's either wala siyang gagawing insulin, mas konti ang gagawing insulin, or kung meron mang insulin na gagawin, hindi sapat or hindi siya aktibo or wala siyang kakayanan para magsilbing isang susi. So pag walang insulin or bababa ang insulin or hindi gumagana yung insulin, wala ding pagkain papasok sa cellula. So ang resulta, mamamatay ang mga cells natin, magkakaroon tayo ng komplikasyon at magre-resulta ng iba't ibang klaseng sakit. At ang kondisyong ito ay tinatawag nating diabetes. So naririnig nyo may dalawang klaseng diabetes. Meron tayong type 1 at meron din tayong type 2. Ang type 1, ito ay kinukonsider nating early onset, magsisimula sa mga bata. Kasi meron silang autoimmune disease. Auto meaning sarili. Yung sarili mo, pinapatay niya o sinisira niya mismo yung beta cells doon sa lapay mo, sa pancreas, kaya hindi na siya nagpo-produce ng insulin. So, nangyayari ito sa mga bata pa lang, kaya nga early onset. Dahan-dahang nagde-develop hanggang sa hindi na kaya ng lapay o ng pancreas na mag-produce ng insulin. Yung type 2 naman is called adult onset. Mas chronic ito at mas later siya nagde-develop kasi ang problema naman dito is usually mababa yung level or minsan hindi nagfa-function ng tama yung insulin at hindi niya nagagampanan yung kanyang role bilang susi ng pagpasok ng glucose sa cells. No? So these are late onset. So ang tanong ngayon, Doc, di ba mas maganda kung mataas ang blood sugar natin? Ibig sabihin marami tayong asukal sa katawan, marami tayong pagkain sa katawan. Hindi. Marami lang tayong nakakalat na pagkain, pero yung mga pagkain na yon hindi natin nagagamit. Mas sumataas yung sugar natin sa dugo, pero hindi sila nakakapasok sa mga selula upang magsilbing pagkain. Parang sa bahay din, no? Yung pantry nyo punong-puno ng pagkain, pero hindi ka makakain for some reason or another. Okay, napakayaman ninyo, napakadami yung pagkain, pero hindi nyo siya na-utilize. So pag tumaas ang iyong blood sugar, nagkakaroon ka ng maraming komplikasyon. Okay, katulad ng neuropathy. Kasi nga sabi natin, marami kang asukal pero hindi mo napapakain yung mga nerves mo. So namamatay yung mga nerves mo, kaya nagkakaroon ka ng pamamanhid or minsan nawawalan ka ng sensasyon, wala kang pakiramdam. Lalo na sa kamay at saka sa paa. Nasisira din yung kidneys natin. So nagkakaroon tayo ng kidney failure. Usually pag mataas yung blood sugar, partners in crime sila ng mga cholesterol. So binabaraduhan nila yung mga ugat-ugat. So pag barado yung mga ugat, lalong-lalo na walang nakakarating na pagkain sa mga selula. Inaapektuhan din niya yung resistensya natin or yung immune system. So pag walang pagkain, nagiging slow put yung mga soldiers natin sa katawan, no? Yung mga panlaban natin sa mga infection. So hindi sila gumagana, hindi sila nagfa-function ng tama. So pagka may infection, wala na tayong panlaban sa kanila kasi naapektuhan sila. At syempre, yung infection. So pagka may infection ka, yung asukal mo nandun lang sa dugo. So tuwang-tuwa yung mga mikrobyo. Sila ang maraming pagkain, hindi ikaw. So lalo silang tumutubo, lalo silang bumabangis, lalo silang tumatama. Kaya mas matagal gumaling ang inyong sugat kasi yung mikrobyo tuwang-tuwa siyang manirahan sa sugat na yun. So yun ang dahilan kung bakit mahirap gumaling ang sugat or minsan hindi gumagaling ang sugat kapag mataas ang blood sugar. So ano ang dapat natin gawin? Meron ako mga tips sa inyo kahit papano ay malunasan or ma-address natin or ma-minimize natin yung mga komplikasyon ng diabetes o yung abnormal na pagtaas ng blood sugar sa ating katawan.
Una, do regular self-checks. Ibig sabihin, pag mga diabetic ka kasi, di ba sabi ko kanina, namamatay yung mga nerves ninyo hanggang sa nawawalan ng pakiramdam. So yung kamay ninyo o yung paa ninyo, nakaapak na pala kayo ng bubog, nakaapak na pala kayo ng tamtax o nasugatan, nagkapaltos, hindi nyo nararamdaman, hindi nyo alam. Makikita nyo lang pagka bulok na yung sugat, uy, bakit may sugat ako? Yung pala, hindi mo kasi nararamdaman, kaya hindi mo alam na may sugat ka. So, kinakailangan every now and then, pag diabetic ka, check mo lahat. Yung mga daliri mo, yung skin, yung lalong-lalo na yung paa, kung may mga sugat-sugat, para ito ay malinisan. So, pagka nagkaroon naman kayo ng mga sugat, siguraduhin nyo kung linisan, maigi yung mga sugat, para ma-decrease natin yung mga mikrobyo na nagiging sanhi ng mas malalang infeksyon. Siguraduhin din yung hindi nasasakal yung mga sugat na yon kasi nga decrease na yung blood flow doon sa sugat na yon, tapos iipitin mo pa, so lalong walang pupuntang nutrisyon doon sa mga cellular na yon or doon sa sugat na yon. Of course, healthy diet. Kung mataas yung blood sugar mo, huwag mo nang pagurin, huwag mo nang dagdagan ng mas marami pang sugar kung abnormal yung insulin level ninyo para hindi mapagod yung katawan ninyo. And sunod ay stay active. Ibig sabihin, magkaroon ka ng proper exercise sa naaayon sa iyong kapasidad at yung edad. Sunod ay huwag manigarilyo, huwag uminom ng alak. And ang pinaka-importante sa lahat, pag may question kayo sa inyong kalusugan, kumonsulta sa inyong mga doktor. So hanggang dito na lang mga teammates. See you next!